DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por dos. Sinaksihan ng buong mundo ang paglikha ng kasaysayan ni Carlos Yulo matapos pamunuan ang vault apparatus sa Men's Artistic Gymnastics Competition sa Paris 2024 Olympics. Hindi lamang isa kundi dalawa na ang nasungkit na gold medal ng 24 anyos na si Kaloy na nagawang mag-isa ang goal ng Team Philippines nang magpakita ng kakaiba at kamangha-manghang performance sa gymnastics competition. Nalampasan ng ikalawang medalyang ginto ni Yulo ang naging performance ng Team Philippines sa Tokyo Olympics na nakakuha ng isang gold, 2 silver at 1 bronze. Dalawa pang boksingero, sina Nesty Petesio at Ira Villegas, ang nakatitiyak na ng bronze medal at ito ay nagpapakita na uuwi ang koponan ng Pilipinas na may pinakamagandang Olympic showing sa kasaysayan. Isyu ng bayan, katotohanan. Dos por dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Take a little walk Maganda morning. and go Lame. Magandang umaga, maulang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhu! Doon sa gawin namin, ewan ko sa inyo ba kung batsero maulan na kanina Malakas pa? ang ulan, hirap na ako magmaneho. Doon sa amin, wala eh. Kaya pinapawis-pawisan pa nga ako kanina habang gumagayak ako. Paglabas ng Commonwealth, pagdating dito, doon sa may tapat nyo, sa may Ever, ako umuulan na. Tama, Kaya ano? ang traffic doon, yung mga nakamotor, nagsitigilan doon sa ilalim ng ginagawang MRT. Kasi yung gawing papuntang Fairview, walang Wala ulan pa, kanina, wala pa. madilim pa. Umulan na, simula doon. Oo. Actually, kung batyero, paglabas ko ng bahay, umambon, tapos as in, pag-andar, bumuhos na. Bumuhos na. Bumuhos na. Nung ini-interview ni Kuya Angel, si Dr. Flavier, Oo, ayun, si Dr. sinabi Flavier. niya, umuulan sa Old Balara. Yun. Yun na nga Yung bumuhos yun. na. Simula ng ulan. Kaya ingat-ingat mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay sa mga lalabas ng kanilang mga bahay ngayon at papasok sa eskwela, sa trabaho, dapat naka-factor in na. Kasi nitong Sabado, Linggo, ang init eh. Mainit. At Sobra hindi init. lang, tirik ang araw, tapos bigla tayong kung kailan yung papasok, tsaka uulan. Kaya nga yung Malabon, sa unang araw ng kanilang pasok ay sinuspinde ang pasok. Pambira. Meron hong announcement si Mayor Jeannie. Pati Nabotas pala Sandoval. kung batsero ha. Kasama Pati na Nabotas.
eto nakalagay. Si, Ayan na. Walang pasok kala sa lahat ko ng antas. kay Mayor Jeannie, kikiskisin mo lang, makakuha ka ng tatlong kahilingan. oo nga. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa ating lungsod ngayong araw, August 5, 2024, dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, bunsod ng habagat. 1.9 metrong high tide mamayang alas 11:22 ng umaga. Ayun, kasama naka-factor in pa rin yung high High tide. tide. Tapos sa San Jose del Monte, Bulacan naman, kahapon pa nag-announce na walang pasok. Aba, Dahil sa naman yung ano ba tawag doon? Walkout ng mga jeepney drivers. Ganun ba? Ito naman yung mga pabor sa PUV. Yung Magnificent Seven. Oo. Ngayon ba yun, Yuel? Ngayon sila mag-walk out? Walk away. Walk away. Walk away. O walk up. Ay, talaga naman. Nako, pero sa lahat ng mga saya natin, no? sa lahat ng mga hindi kagandahang balitang yan, pero matatabunan yan ng ginawa ng ginawang kasaysayan ni Carlos Yulo. Talagang mamaya nga ipakita natin, Mother, yung video. Baka naman pwedeng magpahiram na yung One Philippines ng video. Pakita natin. Para sa bayan, no? Lalo na yung mismong kung paano niya in-execute yung winning performance niya. Totoo. Diba? Una yung sa floor Sa exercise, kumbachero. Oo. Ako Ako rin, pa lang mga floor exercises na rin ngayon ang ginagawa ko kung batsero. Naglalampaso ka na rin. Yun nga, bunot. Tsaka map. Nagmamap Oo, ka. papawisan ka na. Pero grabe itong batang to. Yun daw ang favorite niya, yung floor exercise. Saka itong vault din, kumbachero. Yung vault, lahat ngayon gustong maging gymnast, sigurado. Talaga. Naalala, nang hinayang tuloy ako, hindi ko pa naituloy dahil naumpisahan ko na yung Yung vault. Alam mo kung paano yan? Nung bata tayo. Nung bata tayo, yung luksong Luksong-baka. baka. Yun lang yan. Yun na yun eh. Parang Ray, maniwala Yung ka. tatakbo ka ng mabilis na ganyan, tapos may nakapaganon. May nakaganon. Oo, tatalunin mo lang eh. Tatapikin Yun lang. mo yung likod. Yun lang ang training dyan. Yan mismo. Sabi ko, ginagawa ko na yan eh. Talaga. Dapat pala na Hindi tapos mo lang pagka naituloy. Hindi pagka mo lang nagkamali naituloy. ka ng dahil damo yung babagsak mo eh sa atin o kaya ginikan eh. Kaya mo ba yung nakatayo na? Tapos nakaganon lang yung tatalunan mo. Medyo nahirapan ako dun eh. Nahirapan ako dun eh. Sinasabi ko sa'yo kung ba't. Sayang pala. Nagawa mo yun? Nagagawa ko yun. Pambira. Nagagawa ko dati yun. Nung kami nandyan sa Tagudin, Mabini, Pangasinan, sa harap ng kapilya. Ganun. Panyan, damuhan yun eh. Damuhan, sa damuhan. Yung, at sa kabila nun, yung eskwelahan namin. grabe. Tagudin, Nagawa mo yun? Tagudin Elementary School. Antindi pala ng lolo mo. Kung tinuloy-tuloy lang natin pala kung ba't siya. Kung alam ko lang naman na gano'n ang... Kaya akala ko walang buhay dyan eh. Meron pala. Meron pala. Ayan, sinasabi sa inyo. Meron niyang nagkukwento sa akin na ito daw si Yulo, anak mayaman dahil yan ay... Yulo eh. Yulo yan ay kami-ari ng mga hacienda dyan sa Kanlubang. Sa Kanlubang. Oo, yung malaking... Yung Nubali. Yung Nubali, parte ng Yulo property yan. Kaya nga. Sabi ko, hindi. Ibang Yulo to. Ibang Yulo ito. Ibang Yulo to. Mukhang kung mayaman mang yan, baka buong Malate, Maynila ang kanila. Baka buong Malate. Mamaya at kausap na ni RH29 Boy Gonzales ang pamilya. Mukhang yung tatay niya nasa barangay. Nasa barangay. Yan sa Maynila. Sa Malate. Mm-hmm. Oo. Isipin nyo, dahil sa kanyang panalo, yung palang panalo niya sa vault, alam mo kung batyero kung sino isa sa mga nanonood at aliw na aliw sa kanya? Sino? Si Stephen Curry. Si Talaga Steph. binibideo siya habang ginagawa niya yung... kakaiba naman talaga kasi. Galing ng bat. Siya pinakamalinggit dun eh. Oo. Siya pinakamaliit. Tapos, kaya nga nung manalo siya, yung mga kalaban niya nagpuntahan sa kanya. Tuwa sa kanya. Minumustra pa na. Nakadalawa ka na. Oo, nakadalawa ka. Ngayon. Yung iba naman, sabi, hindi, pumwesto daw ng victory. Nako. Dalawang kasaysayan gold, nga grabe. yan. Biruin mo pangarap natin talagang makaginto. Nakaginto na tayo ng nakaraan sa Tokyo Olympics. Isa lang yun. Isa lang yun. Si Heidi Lynn Diaz. Si Heidi Lynn. Maliit din. Oo, pero ito,
Nakadalawa na at may chance pa tayong makasilver dito sa mga boksingero natin. Actually, Sana. pwede rin makaginto itong sina Pwede rin, Nesty at Assured na sila ng bronze. sigurado na. Saka si Ira Villegas. At meron pa isa, pasok sa finals, kumbachero. Ang Paul Volter Si EJ, naman, na si si EJ Volt din yun. Ang daming nakatagong ginto sa Volt na. Siya ba yung kalaban ng isang sumabit? Laban ba nila yon? Parang yun nga yun eh. Yung isang anong lahi yun, paring Ray, na sumabit Paring dahil, Ray, dahil doon sa lawit. Oo nga, oh. Sumabit sa lawit. Ang ganda ng talon niya eh. Oo, Ang ganda ng talon. lagpas na eh. Lampas na eh. Sumabit. Maraming kwento ho tungkol sa kung paano nangyari yan. Isang analysis ng na tungkol diyan mukhang nagtipid yung nagtipid yung team nung anong lahi yon? Paki-search mo nga paring Ray. Nagtipid ang naisuot na salawal malaki, maluwag. Di ba yung ganyan talagang dapat tight yan. Tight na tight. Kasi kahit na gaano kalaki man ang pototoy mo, mother. Pototoy pala yung sumabit. Pototoy yun. Ito. Ganon. Kahit na kapag nakasuot ka ng talagang tight, mahahapit yun didikit sa katawan yun Didikit. Pero kapag maluwag, kapag kung halimbawa medium ka, nagsuot ka ng large, lalaylay talaga yun. Lalaylay. Sasabit talaga. Hindi dahil sa kahit pa sinasabi, pinagmamalaki niya, malaki kasi. Ipinagmalaki niya pa yung Ipinagmalaki. Sumabit sa salawal. Ayos na sana. Ang luwag nga no sa salawal eh. Nakita mo nga uli, medyo maluwag nga yung salawal. Hindi, nainggit lang tayo. Maluwag. Hindi naman sasabit yan kapag gumamit siya ng hapit eh. Halimbawa, kung medium siya, magsuot siya ng small. Medium, small. Ganyan niya yung ating kaibigan si Jerome Lantil. Tsaka yung mga nag-gym. Nag-gym dyan. Na magpapalaki ng katawan, tapos magsusuot pagbibili ng damit. Magsusuot ng large. Large naman, pero children's wear. Ang mga kumpatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por Paring Ray, hindi kumikibo itong isang mo rito. Pag pinipisil ko, ayan Nahiya yan. Masaya pa naman tayo ngayon. Sobrang saya na proud tayo ngayon. Sa medal standing po, medal tally, from Kulelat, kasi 0-0-0 tayong ganun eh. Biglang lumundag tayo kagabi ng 19th place. At tayo po ang tanging may medalyang ginto sa Southeast Asian countries. At not once, but twice. Yan. Tapos si EJ, sana si EJ makadali rin. Pinsan. Masyadong nenervyusin. Noong una daw, ninervyos siya. Sabi ni EJ. Yung isip mo yung 5.4, 5.6 pala, sumabit siya. Dalawang subok, sabit eh. Kung sumabit uli siya sa pangatlo, disqualified niya. Buti na lang kamo. Sabi niya, medyo hindi ko kaya 5.6. Taasan nyo, gagawin yung 5.75. Doon. Mas maganda. Nilampasan niya kagad yun. Pasok kagad siya. Ayan. EJ. At sigurado ngayon, dahil sa nagawa na yan ni Yulo, yung mga dating hindi pinapansin-pansin yung nangyayaring Olympics diyan sa Paris, lahat ngayon nakatutok. Sinuot ko nga bigla itong... Ayan nga. Wala bang kapatid yan? Ayan na, nakita nyo. Paris retiro yan eh. Paris 2024. Ayan, sinuot ko. Huwag yun ang tingnan yun. Huwag yun ang kuhanin. Sino ba yung nakalitrato na walang mata na yan? Walang mata na yan? Kamukha nung katabi ni... kamukha nung katabi ni Carlos? Ni Carlos. Si Chloe. Si Chloe. Ganda lang po. Yung ba yung girlfriend ni Yulo? Yun yung paboritong manugang. Huwag na natin pag-usapan yun. Buhay ng may buhay yun. Jerry Baja at Anthony Taberna sa Dos
por dos. Dami nagtatanong kung batsero dahil nakadalawang goal daw si Carlos Yulo. Magiging Nako. dalawa daw ba yung 10 million? Oo. Magiging dalawa din daw ba yung 10 million na incentive? Oo. Magiging dalawa din ba daw yung Magiging times 2 ba yun? Times 2 din ba yung binigay ng House na 3 million? Nagbigay yung nag-offer yung House of Representatives. Yan ang Kaya si nga. Speaker Romualdez Tapos yung offer ng Mega World na Mega 24 million na peso worth ng kondo sa McKinley. Magiging dalawa Magiging kaya. dalawa ba bedrooms yun? yun. Two Two bedroom bedrooms. condominium. Fully furnished. Fully furnished. Binasa ko tuloy bigla yung press release ng Mega World kung per medal ba. Ito, para lang wag na kayong malito lalo na yung mahilig sa TikTok. Puro TikTok lang ang pinanonood niyo. Dalawa yan. Oo. Ito ang press release ng Mega World noong August 1, recognizing their extraordinary pursuit of excellence. Property giant Mega World is set to reward Ay bibigyan, ay magbibigay is set to reward its Filipino gold medalist. each Filipino gold medalist. So, tapos na ang usapan. Doon pa lang sa... makadalawa ka man. Basta't gold medalist ka, Meron ka. bawat Pilipino. Bawat Pilipino. Hindi sinabing per gold medal, ano? Oo, Each per gold Filipino medal. gold medalist. Ayos na yun. okay na yun. Pero yung Gusto mo ba magkano dalawa? halaga nun? Mga mahigit 20 milyones yun. 24 million nga kang batsero Two bedrooms, di ba? Kaya nga yan ang banner story ng Manila Bulletin, Yulo to get millions in rewards, incentives. Ayan, tinan nyo na. Millions. Millions. May S. Sabi plural. nga nila kung batsero everybody loves a winner. Pero kaya ang lulungkot ng mga hindi pinalad Pero ang kainaman So sa Philippine Sports Commission ay doon pa lang ay 10 million na. Wow. At syempre marami pang mga kasunod yan. May 3 nabanggit ko nga 3 million sa House. Sa Senate. Ang Senate. Wala bang papayag ba silang papatalo wala? ba ang Senate? Ang Manila City Hall, si Mayor Yan, Hani si Lacuna, Mayor, mukhang meron ng inihahanda. Inihahanda. Kasi Batang Manila itong si Yorme Isko. wala pa sinabi. Moreno, wala rin bang ihahanda si Yorme? Palagay ko meron ding ihahanda si Yorme kasi marami naman siya yan, talaga. dami naman ni Yorme. Hindi lang marami. Sobrang dami. Baka may vault ka din dyan. Yorme. Para sa ating vault competition champion, magbubukas ako sa aking vault. Oras po natin. Mr. Jelam Tang, Lakyam Di Chapun, 6:20 na ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Number 1. Tang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 5 ng Agosto 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Carlos Yulo, binaha ng cash rewards at mga incentives matapos makasungkit ng 2 gold sa Olympics. Oil price rollback, kasado na bukas. Vlogger na si Maharlika kinasuhan ni PCSO GM Mel Robles sa Amerika. No collection policy, mahigpit na ipatutupad ng DepEd. Philippine Coast Guard nagkasa ng investigasyon sa 2 lumubog na oil tanker sa Bataan na hinihinalang sangkot sa paihi scheme. World war sa pagitan ni General Nicolas Torre at Mayor Baste Duterte ng Davao umiinit.
Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, binahan ng cash incentives at pledges ang gymnast na si Carlos Yulo matapos makasungkit ng 2 gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Una na rito ang cash rewards mula sa gobyerno na 10 million pesos sa ilalim ng Republic Act 10699. Bukod pang iaabot na 3 milyong piso mula naman sa House of Representatives. Kasama rin ang pledge na condominium unit ng isang property development firm na Mega World na nagkakahalaga ng 24 million pesos. Ang ilan pa sa mga nag-pledge ay ang lifetime free buffet sa Vikings sa restaurant. Baka hindi na makalundag yan. Makalundag, oo. Lifetime free engineering design at 3 million pesos mula sa Bounty Fresh Group Holdings Inc. Yun sana. Oo. Ganyan. Bukod pa sa libreng lifetime supply ng Chooks to Go. matindi, Kumbachero. Lalo na matindi, yung peppermint flavor. Yung mas gusto ko. Dati ka ba kakain? Makikikain. Para makikikain. Oo, di ba? Ay, Bossing Ronald Mascareñas. Saka kay Mr. Chen Mr. Chen. ng Bounty Fresh. Ayan, Congratulations. thank you. Congratulations sa inyo. At tuwan-tuwa rin sila. Tulad natin, tulad ng maraming Pilipino na proud sa ginawang ito, nagawang ito ni Carlos Yulo. Nakaambang muling bumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Gayunman, sinabi po ng Department of Energy na maliit lamang ang magiging rollback na abot ng 50 sentimos sa kada litro ng diesel. Dahil ba kay Carlos Yulo yan? Gasolino at kerosene. Sana ganun no? Bunga ito na mahinang demand mula sa China at plano ng OPEC na magdagdag ng supply sa world market. Actually, ang tawag ngayon yata kay Carlos Yulo, mabalik lang tayo kay Carlos Yulo. Parang siya ang greatest Filipino athlete. Oo, talaga. Kasi wala pa. Wala pang Pilipinong lalaki na naka-gold. Eto, dalawa pang gold. Ganun na nga, ano, talaga. Tapos talagang Pilipino siya. Oo, talaga. Ang kanyang itsura hindi film Hindi film. Hindi to film. Oo, Hindi talaga. naman, wala naman tayong masamang At dito mismo nag-training sa dito. Pilipinas. At saka pagka napakinggan nyo yung kwento ng pagte-training nito, nag-umpisa siya sa pasali-sali lang dyan sa nung 7 years old siya dyan sa Rizal Memorial Stadium. Oo. Tapos sumali sa palarong pambansa, grassroots yun. Talaga, oo. At and the rest is history, ika nga, kumbachero. At siya ngayon ay isa ng bagong milyonaryo. Ayun, palagay ko darating ang araw magiging pagtatayo na rin siya ng Rebulto. Oo, Diba? Sa Maynila. Sa Maynila. At ilan na girlfriend ni Carlos? Carlos, isa pa lang. Isa pa lang naman. At meron ng issue ngayon. Meron na. Ayun, wag na yun. Wag na yun. Baka malumitaw pa, magkaalaman pa na inilalayo siya. Inilalayo ka yung Lalo pa girlfriend. ngayon. Lalo pa ngayon. Ano? Diba? Bihira. Pero wag naman sana, kung pwede lang, maayos. Maayos. Maayos, At syempre, may love life din naman niyang tao. Hayaan nyo naman yung pumapag-ibig may ibig din yung bata Malay nyo, lalo pang maging, kaya nakadalawang gold dahil inspired. Ganun ba? Oo, di ba? Parang ikaw din yun dati. Pinagbubuti mo mga pagko-cover mo dati. Siyempre, papasiklab ka. Kaya lang, siyempre, merong masamaan loob. Talaga, may sasamaan loob. Nasabihin amin yan ba't napupunta na yung panahon sa'yo? Ngayong sikat na at ganyan ka na. Diba? Tsaka ka i-entra. Yun. Mga ganon. Bakit? Sino ba nagpaligaya dyan? Ay, wow. Alas 6:30 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Eto naman,
Kinasuhan ni PCSO General Manager Mel Robles ng defamation at invasion of privacy ang vlogger na tumutugon sa pangalang Claire Contreras na mas kilala bilang Maharlika. Ito ho'y kanyang kinasuhan sa Central District Court ng California dyan sa Amerika. Ayon kay Robles, dapat lang na matapos na ang halos 1 taong paninirampuri ni Maharlika laban sa kanya at sa buong PCSO na mapapanood sa Boljak TV at YouTube channel ng vlogger. Sinabi ni Robles na ang hakbang na ito ay depensa niya sa dinungisang pangalan at integridad niya. Si Maharlika ay dating supporter ng Unity Team, ngunit naging kritiko na ngayon ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos. Alas 6:31 na ng umaga na imbagabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Muling pinalalahanan ng Department of Education na ang lahat ng paaralan sa no collection policy. Sa DepEd Memorandum 41 na permado ni Education Secretary Sani Angara, binigyan din ito na mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng tiket o pangungulekta ng kontribusyon para sa anumang proyekto ng paaralan. Sino man lalabag sa no collection policy ay maaaring pagmultahin o ikulong alinsunod sa magiging desisyon ng korte. Alas 6:31 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard ang posibilidad na sangkot sa oil smuggling activities ang dalawang lumubog na oil tanker na Terra Nova at Jason Bradley at ang sumadsad na barko sa Mirola 1. Ayon kay Coast Guard Bataan Station Commander Lieutenant Commander Michael John Encina, kasalukuyan silang nakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan para ma-verifika kung totoo ang natanggap nilang impormasyon na sangkot sa ang tatlong barkong ito sa paihi scheme. Yun. Ang alam natin Diba? sa mga truck lang yan. Binibiro-biro pa naman natin nung nakaraan na baka magkapaihi dyan. Yun nga pala. Yung pala yung scheme. Meron din palang ganun sa vapor. Ang sa karagatan. nangyayari pala kung batyero, kaya iniimbestigahan yan, yung vapor na Terra Nova, pag anong-ganon lang pala dyan yan, hindi umaalis sa lugar na yan. sa lugar kasi nga yung mga yung maliliit na vapor ang pumupunta doon para magpaihi. Ayun, Kaya smuggling smuggling pala talaga ang dating. Yung racket na yan. Oo. Tingnan mo nga naman, nakita nila siguro sa mga paihi sa mga truck dyan sa North Bay Boulevard. Naisip nila, oo nga, pwede yan. Tingnan mo nga naman ang mga criminal magagaling minds. talaga. Samantala, bumuuna ng dalawang team ang Coast Guard kasunod ng oil spill. Sinabi ni Encina na ang isa sa team ay tututok sa containment ng langis habang ang grupo naman ng Marine Casualty Investigation ang responsable sa pag-alam ng dahilan ng paglubog. Klaruhin lang natin may nagme-message kasi na ang Hong Kong daw ay may gold na. Meron naman na po talagang Hong Kong. Pero ang Southeast Asian region po kasi hindi itinuturing ang Hong Kong nakasama sa SEA Games sa Southeast Asia. Ito yung binasa ko tuloy bigla yung mga kasama sa Southeast Asia. Brunei, Burma, Cambodia, Timor-Leste, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam. Hindi po kasama ang Hong Kong sa Southeast Asia. Kaya ang Olympics, yung official website ng Olympics, ang nagsabi din na ang Pilipinas ang tanging ang nangungunang sa Southeast Asian country Ayan. sa Paris. Para lang klaruhin natin na ang Hong Kong po na parte ngayon ng pinamamahalaan ngayon ng China ay hindi po kasama sa Southeast Asia. Ayun. Samantala, tinawag ni Davao City Mayor Baste Duterte na professional na sinungaling si Davao Region Police Director Brigadier General Nicolas Torre III. Hindi pa pala tapos yan, Baka naman huli na dyaryo dito. Kaugnay pa rin ito sa nagpapatuloy na patutsadahan ng dalawang opisyal ukol sa nangyaring malawakang tanggalan ng mga opisyal sa Davao City Police. Giit ni Mayor Baste, kung talagang professional si Torre, dapat ay ipinakita nito ang theoretical framework ng ginawang balasahan na inaapila niya.
Pinabulaanan na din ng alkalde ang pahayag ng general na manipulado ang ulat ng Davao City Police para maipakitang mababa ang crime rate sa lungsod ng Davao. Anya, nakamit ang kaayusan at kapayapaan sa lungsod sa pagtutulungan ng mga residente at local officials at hindi nito pwedeng dungisan ang imahe ng lungsod dahil batid nilang hindi dinadaya ang sitwasyon sa Davao. So, Masama na talaga yun kung talagang merong gano'n na dinadaya. Yung mga Oo, report. pinalilitaw lang na peaceful pero hindi naman pala. Oo. Iba na napaparating yan sa mga Davaoenyo mismo, Oo. sa kapulisan. Siyempre, wala naman pala eh. Adi, easy-easy na lang tayo. Parelak-relak na lang tayo. Kahit saan, hindi dapat ginagawa yun. Tama yun. At Kahit hindi na sa Davao, at ulitin kung may natin. gumagawa niyan, dapat tanggal ka agad. Oo. Nandadaya eh. Pero ayaw magtrabaho, dadayain na lang ang report. Maraming ganun eh. Oo. Maraming ganun, kumbatsyer, pati sa ibang lugar. Kaya nga. Ayun. At dapat itigil yan. Susunod! Tito Bo! Aba, hindi raw pala walkout kumbatsero yung gagawin. Ano? Unity walk. Ganun ba? Unity walk. Yan pala Unity daw ang walk. gagawin ng mga tsuper na sumunod sa modernization program. At DepEd Secretary Sani Angara, tiniyak na 6 na oras lang magtuturo ang mga guro. Aba, bago yan ah. Marami Yan. daw kasi kahit na hindi naman niya subject, tinuturo ng teacher eh. Kaya nga nga. daw kung ano na ituturo sa estudyante. Kaya nga. Oo. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:37. Ang balitang ito ay balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbatsero? Alam mo ka, today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine May Detergent. triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Sa ilan pa nating mga balita, magpapakalat ng mga tauhan ng PNP para sa isasagawang Unity Walk ng mga transport groups na sumusuporta sa PUV Modernization Program. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jane Fardo, umaasa sila na magiging mapayapa ang kilos protesta habang nanawagan din ito sa mga tsuper na huwag manghaharas ng mga kasamaan na hindi sasama sa alay lakad. Ayon sa PNP spokes, magtatalaga rin sila ng border control at checkpoints para sa seguridad ng lahat. Good news sa mga teachers natin. Tiniyak mo ni Education Secretary Sani Angara na istriktong ipatutupad ng tanggapan o ng Department of Education ang 6 na oras na maximum teaching period bawat araw ng mga guro. Nakasaad niya ito sa Magna Carta of Public School Teachers o RA 4670. Sinabi ni Angara na nakikinig sila sa mga reklamo ng mga guro na lampas-lampas daw po ang oras ng pagtuturo. Iginiit ng senador na nakatanggap sila ng reklamo na may mga guro na pinupuwersa pang magturo ng mga asignatura na hindi naman nila expertise. Kasi nga ano yan dahil sa kulang dati. Dahil sa kulang siguro sa guro. Oo. Tiniyak ng kalihim na lulutasin ang problema ng pagiging overwork at burned out Ayun. ng mga guro. Tama yan. Natagal ng problema yan. Yung napipilitan yung teacher
na magturo ng subject na hindi naman niya kabisado, hindi niya expertise. Nagtuturo ng math yung teacher ng tungkol sa limbawa ay sa algebra. Oo. Sa algebra. Hindi ang naman kanyang siya ang kanyang tinapos ay Pilipino. ang kanyang expertise ay sa Filipino subject. Kaya nga sabi no, kaya nga Pilipino itinuturo ko eh. Oo. Hindi ako kabisado yun. Di ba parang mascom. Kaya nga nag-mascom ako eh. Oo. Hindi ako magaling sa math eh. Totoo. Tapos Yung yung major in history ang tinuturo ay algebra. Kaya nga, medyo mahirap talaga 'yon. Oo, kaya yan, tama-tama. Nako, mabutit nalagay dyan sa DepEd si Senator Sani Angara. Ang gara ng buhay. Yun. Umabot na sa 1 bilyon ang halaga ng pinsala sa Cavite ng tumagas na langis mula sa lumubog na MT Terra Nova. Ayon kay Cavite Governor John Vic Remulla, ilang coastal barangay na ang nakitaan nila ng bakas ng langis mula sa lumubog na tanker. Ito ang dahilan para ideklara ang no-catch zone na mga isda at shellfish sa lalawigan. Tinataya naman ng Cavite Provincial Government na nasa 25,000 na mga maing isda ang apektado sa lalawigan. Bumuo ng joint panel ang mga otoridad para sa imbestigahan ang pananambang sa Vice Mayor ng South UP Maguindanao del Sur at sa security aid nito. Ayon kay Brigadier General Prexy Tanggahon, ng Bangsamoro Police, nagtulong na ang mga pulis at militar para mabilis na maresolba ang krimen. Hiningi na rin ng opisyal ang tulong ng mga lokal na opisyal upang malaman kung sino ang nasa likod ng pagpatay kay Vice Mayor Roldan Benito at bodyguard nito na si Weng Marcos. Nabatid na sugatan din sa pag-atake ang asawa ni Benito na si Annalyn at 11 taong gulang na kaanak na si Joseph Mutia. Arestado ang 4 na katao kabilang isang minor de edad sa Quezon City dahil sa pagnanakaw ng kable. Habang nahulihan din sila ng mga iligal na armas. Kinilala mga suspect na sina Michael Sevilla, 18 anyos, Arvin J. Garcia, 21, Paulo Capacio, 18, at isang 15 anyos na lalaki. Nahuli sa akto ang 4 na suspect habang isinasakay sa isang puting van ng kanilang mga ninakaw na kable sa Barangay Manresa. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act at possession of illegal guns. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberne. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, antabayanan niyo po ang report ng ating mga RH reporters sa Metro Manila ngayon. Pinuntahan ni Boy Gonzales yung pamilya Yulo dito sa Maynila. Ayan, kumustahin natin. At, ano kaya ulam nila ngayon? Oo nga. Ano, pagka ganitong oras, ano? At ano kaya ang pakiramdam nila ngayon? Ang lahat ng atensyon ay nakafocus sa kanila. Mga kapitbahay nila, ano kayang sinasabi sa kanila ngayon? Pinsan. Naging Kalaro kita nung bata, hindi mo naalala? Si Yulo, nako Kaloy. Ako nagtatawid sa kalsada niya. Naalala mo, Kaloy, binigyan kita ng stork? Ayan. Nung sabi mo, kumakalamang sikumura mo. Hindi ba masama sa gutom yun? kaya nawala na yung stork. Dyan sa Malabon, naku po, mabuti na lang pala na nagsuspindi na ng opening of classes ulit si Mayor Jeannie dahil may mga lugar ng binaha na naman. Sandali po lamang oras natin. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Ay, 7 minutes before 7. Nga pala kumbatsero nung mga araw na wala ka. Nabalitaan mo ba yung nabalitaan mo ba yung mga banat ni Congressman Rodante Marcoleta na nakaabot ba sa iyo yon? Ano ba tungkol kay COMELEC Chairman George Garcia? Ganun. Tindi, mga offshore accounts at meron siyang mga inilabas na mga dokumento at patunay. Sabi ko nga
paano ho ba ginawa nyo? Account number lang ang dinipositohan, tapos bumalik yung pinaka-resibo na andun na yung pangalan at pati address nung... Magandang tanong yun, kumbachero. Sinagot niya sa akin, oo ganun daw? Ganun naging... Paano naman niya naalaman na may ganun? Meron siyang... May source? Meron siyang mga ano ba tawag niya doon sa dalawang contact niya sa Amerika na talagang nag-deposit doon sa ganun. sa account. Meron siyang nakausap na kanya, Meron testigo. may mga kausap siyang mga nasa naninirahan sa Amerika na para patunayang may ganung account dinipositohan, ibig sabihin active yung account. Ibig sabihin, kumbachero, na access pala ng mga kaibigan niya sa Amerika yung alam, account. oo. Kaya nga doon doon pa lang medyo magugulat ka na. At yun nga yung alam yung account, pero account lang ang inilagay, account number lang inilagay. Nung bumalik yung resibo, may pangalan may pangalan. Doon pa lang maniniwala talaga ako na sa kanya yung account na yon. Ang sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, humihingi na siya ng tulong sa US government para imbestigahan sa possible fraud yung pangyayaring yon. At baka may managot doon kung sino man yung mga kababayan nating Pilipino na naninirahan sa Amerika, dahil hindi ka naman makakapag-open basta-basta ng bank account sa Amerika, di ba? Ikaw ba, nakapag-open ka ba ng bank account? Wala akong kwelyo. Huwag mo nang ayusin, wala kang kwelyo. Di ba? Hindi. Hahanapan ka nung, ano tawag nila doon? TIN number. Meron siyang yung social security. Ganong kahigpit mahigpit sa Amerika. Pag, alam niyo po, isa sa pinakamahigpit dyan, sa Amerika, dahil sa parang sila yung money laundering. Sa money laundering. Basta't may paglabag ka sa may kinalaman sa pera. Ganun sila kahigpit. Kaya nga minsan kahit hindi nila mamamayan, kahit mga dayuhan na nagpunta ron at may mga record ng financial fraud, dinadakma nila Talaga? Dinadakma ng US government. Di ba, yung si Carlos Garcia, di ba? lalo yung si Carlos, meron pa nga isang iba. asawa na senador. Kaya nga, yun nga sana sabi. Si Senator, di ba? No. Ganon sila kahigpit. Kaya, Chairman, para mapatunayan ng gusto na hindi nga sa'yo yung account na yan at ewan ko kung nakapaglabas na ng waiver si Chairman Garcia na pagka nakuha nyo dyan sa US, sa inyo na yan. Sa inyo na yan. Kung anong lahat ng waiver. Meron siyang binabanggit. Dati kasi naglabas na siya doon sa unang mga binanggit noon, kumbachero, na meron siyang 48 bank accounts. Meron daw dito, meron sa abroad. Mukhang ngayon maglalabas daw uli ng waiver si Chairman. All of my denials about their allegations, ang lahat ng aking pagpapabulaan sa kanilang mga aligasyon that I owned 49 offshore bank accounts, na ako ay nagmay-ari ng 49 na mga bank account sa Dalampasigan and 6 local accounts, at 6 na mga accounts dito, and my waiver on secrecy of bank deposits which I submitted to the NBI and Anti-Money Laundering Council are all under oath. Ang aking mga isinumiting waiver na sa AMLAC at NBI ay aking ay pawang sinumpaan ko. Ayan. Kailangan talaga yan, Chairman. Lalo pat kung ikaw sa sarili mo ay naniniwala ka na wala kang ganyan. Sabi nga ni Chairman hindi pa nga ako natuntong dyan Wala nga akong visa Wala daw siyang US visa. Daig mo pa, kumbachero. Really? Daig mo. Daig mo pa. Ikaw, nakailang renew ka na ng US visa mo. Alam mo, para kasi Leo Obligar. nakailang renew ka na ng US visa. Samantalang hindi nga ako makapaniwala. Totoo, hindi pa siya nakaabot na At wala nga daw siyang US visa. Grabe naman. Baka naman nagpaparinig lang kay Ambassador Christy Kenny. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Sinabi niya doon sa nung wala ka.
In-interview ko siya nung wala ka. Nung umalis ako. Oo nga, nung wala ka. Pero nung wala ka. Shero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Pero tandaan natin ito hindi pa rin naman nawawala ang prinsipyo na ang nag-aakusa ang may tungkulin na patunayan ang The akusasyon. burden of proof. Oo. Lies Lies with on the the accuser or the Oo. prosecution. Hindi nag-shift. Hindi pero Pero- sa maliban sa forfeiture case, yung mga ganun, may mga shift yan ayon sa Supreme Court ruling. Pero kung Bachero, dito kasi sa pangyayaring ito, sabi nga ni chairman, parang may nagmamadali eh. Oo. Nagmamadali eh. Ang Meron. sabi niya, ang gusto kasi nila ipagamit yung lumang makina. Ayun na nga. May Ayun nagmamadali na nga. kaya merong, ang, parang ang dating, merong nasa likod. May nasa likod. May nasa likod nung kampanyang yun. Mm. Kaya nga nung makausap ko si Chairman George Garcia, sabi ko hindi pa nawawala sa alaala ng maraming Pilipino yung isa ring COMELEC chairman na hinahabol din sa ganyang kalaking pera. Oo nga, Diba? oo nga. Si Chairman Andy Bautista. Andito ba yun? Wala, di ba? wala. Hindi makauwi. Dito yan. At Lagot mukhang siya sa asawa niya. at asawa niya ang testigo. Oo. At yung ang US government sa US meron siyang kaso. Meron Diba? na yatang may nagpadala sa akin ng isang document eh. Ewan ko lang kung totoo. Yung document na yun ay nagpapakita na meron ng warrant kay former chairman sa Andy US, sa US. Oo, sa US. Yan. Kaya nga Samantala, puntahan muna natin ang ating mga RH reporters. Metro Manila ngayon. Nako, eto na. Unahin nga natin yung Malabon dahil nakikita ko sa video ni... Ito ba yan? Video ba ito ni Edwin Duque? Yung may mga ulan na yan? May mga video ako nakikita rito. Sige, mamaya na yan. Ikamada muna natin na maayos. Ikamada natin, ha? Paulan, tuloy-tuloy pala ang ulan sa labas sa Kumbachero. Oo nga eh. Pero puntahan muna natin ang good news. Sige nga. Ang pamilya ni Carlos Yulo ay pinuntahan ni RH29 Boy Gonzales. Come in, boy! Ito ni Jerry, na Maulan ba? Maulan? Akala ko malabon yan eh. Akala ko malabon yan at baha. Hindi kami makapasok sa loob. Saan ba si yan? Kagawad Dudes, Mark Andrew Yulo, yung tatay ni Kaloy, Oo. ay tulog pa sila, napuyat kagabi. Oo. Napuyat kagabi. Sa pananood. Ang katabi ko lang dito, yung kanyang lolo, si Lolo. Lolo, hindi ko nakasalubong ka, bibili ng kape. Lolo, ayan, Nakasalubong. live tayo kay Anthony at Jerry Baha. Kayo po yung halos malit pala si Kaloy. Kaya nakasilip ako. Nakasilip ako. Kaya nung everyday, live, curious ako alagaan, nakita. Kaya yun, araw-araw ko ginagawa. Yung saan madalas siya naging ensayo, pag ilang taon siya nang? 7 years. Apo. Start siya mag-ginagawa. 7 years. Diyan ba siya mismo lumaki, boy? Pakita mo nga kay Lolo. Oo, dito na siya lumaki. Dito? Yung sa, Ayun. Ano bang kalye yan? Dito mismo. ano to, anong libraries na to? Anong street? Balingkit. Balingkit Street. Balingkit Oo. Street sa Liberisa. Ayun. Oh. Maliit na kalsada to. At saan niyo siya dinadala? Paano siya na-discover? Yun na, yung... Kasi tumbling sa night playground, sa parade Ayun. sa Tumbling, Tapos one time na, may competition sa Rizal Memorial, doon ko sila pinasya. Tumbling doon, nakita ng mga Team Philippines ng 10 tank sila. Kasi paano mukha, parang ganyan. Sabi, dalahin ko daw sa gymnastic, baka ma-discover. Ayun nga, hindi nila ko doon, natanggap ko nila. Tuloy-tuloy na yun. Si Lolo pala talaga ang... Nakatuklas sa galing niya. Oo. Maliit pa, 7 years old. Nakita nyo na yung magaling talaga si Kaloy. Oo, may potential kasi kaya nga sila pinanggap, siya ang nagkapitang gilas doon. Sabi
sample daw, sabi ng President. Mm. Dito, hindi tuloy itong founder ka dyan. Yung founder na siya dito, yung dapat natanggap sila. Yun. Hindi no, no? Kasi yung mga ibang, yung iba kasama, sinabi ko, pag sabi ko, nahiya. Pwede kasi si Poloy, pag sabi ko, Tumbling. si Poloy, papunta mo na magulong ka. Yun, nag-tumbling siya yung nag-tumbling. Gusto niya Dahil talaga. kaya, dahil di pa nag-coincide, di pa nag-practice anywhere, marunong na. Oh. Tanda. Teka muna, boy, Kaya si, boy, pakitanong mo nga kay Lolo kung yung nanay at tatay ba hindi sinasaway si Kaloy noon nung bata at baka mapilayan. Di ba gano'n ang mga nanay, gano'n ang mga tatay, baka mapilayan, baka masugatan nung nakikita nilang gano'n. Is Lolo Rodrigo, yung nanay niya ba tsaka tatay niyan, si Kagawad, nung maliit siya, hindi niya sinasaway si Kaloy dahil baka mapilayan. Hindi naman. Kasi nga, alam nila ako kasama. Alam nila dito pa kaya. Dahil kasama si Lolo Rodrigo. Ayun. Ako kasama anywhere. Kahit sa mga Davao, sa Bisaya, sa Bronga, all over the Philippines. Dun sa Lolo, dun sa Dahil palaro. ang team, Lolo, nung palarong pambansa na, ikaw ang kasama. Palarong pambasa po kayo kasama-sama. Siya pala talaga. everyday life na. Sa school. Oo. Kayo ho ba'y dating athlete din, Lolo? Atleta rin ba kayo dati? Nahilig ako sa sports. Yun. Hindi kayo po, kayo dati, atleta kayo dati. Mahilig lang. Pero ano po yung laro nyo dati? Volleyball, bowling. Bowling and Swimming. swimming. Ayan, dyan sa Rizal Memorial. Tama. Dahil nandyan siya sa Rizal Memorial. Malapit. Teka muna, matanong mo nga kay Lolo Rodrigo, hindi ba niya kamag-anak yung mga yulo ng Laguna? Kamag-anak nyo po ba yung mga yulo ng Laguna? Yata, yung sila, yung papa niya. Yung papa niya. Sa mother side ako. Sa mother side. Oo. Sa father Ayun. side. Natutulog pa Anthony, natutulog pa si Kagawad, pati nanay, lahat punong-puno yung bahay. Puro puyat. Kaya sa sahig sila ngayon natutulog. At inabot ng madaling araw. Tanong mo kay Lolo Boy kung ano naging reaksyon ng ng buong pamilya nung makita nilang nakaginto si Kaloy. Ano reaction po ng buong pamilya nung makaginto? Pangalawang ginto na. Kaya namin. Kasi yung mga kapbahay namin ng Palagit, tingay namin dyan. Punong-puno. Oo. Tingay dyan. Sigawan siguro yan. Sige po. Okay. Kaya si Lolo Rodrigo, sumilong kami dahil sa sobrang lakas ng ulan. lakas ng ulan. Ano Nasa bang, labas kami. Boy, Yes. meron ba siya inaasahang magbabago sa buhay nila ngayong si Kaloy ay nagtatamasa ng tagumpay at malaki din ang tatamasahing mga incentive at reward? May magbabago ba sa buhay niyo? Lalo na maraming mga incentive si Kaloy. Yung bahay niyo po sarili niyo to? Sarili niyo po? Sarili nila Kaloy? Okay. Kanila. Okay, si Lolo. Ano, medyo sumagot ba? Hindi namin narinig, Boy. Ano sagot? Pakisagot po. Magbabago po ba yung buhay nyo ngayon? Dahil malaki yung mga incentive niya ng ni Kaloy ngayon dahil sa pagkakatanggap ng pagkakakuha ng dalawang. Hindi ko masasagot yun kasi si Kaloy nasa proper age na hawak niya ng sarili niya. Hindi lang umuwi. Nasa ibang bansa. Kaya di kasi ilang doon. Wala naman ako sa cellphone. Paano ako? Ganun. Okay. Yan. Kailan ba niya huling nakausap si Kaloy? Kailan niyo po huling nakausap si Kaloy? About 3 months. 3 buwan na. 3 months. Busy na Busy na sa paghahanda. Oo.
Oh, sige. Unity training. Ayan. Oh, bibili lang pala ng kape. Bibili na, harang mo pa. Naharang mo. Naharang ko na. Naharang ko na. Inabutan pa kami ng ulan. Sige, Manong, bibi. Magkakape na muna kami dahil sa iniintay ko na yung tata. Sabayan mo na magkape, si Lolo. Oh. Nasabayan ko na si Lolo Rodrigo. At Pakapihin sige po, mo na, ayan. pakapihin mo na. Magkakape muna kami. Hinarang ko eh. Ayan. Sige, thank you, boy. Okay, mula dito sa Neverisa, ito si Boy Gonzales para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy. Flash Report. Flash Report! Oh, kahit na malakas ang ulan, may sunog! Sunog! Nako. Diyan daw sa building, Burgundy Tower sa Makati. RH15, Giselle Regaport. Come in, Giselle! Sa Jais Katunying, kasalukuyang nagsusunog ang Burgundy Tower sa kahabaan ng Chino Roses sa Barangay Pio del Pilar sa Makati City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasusunog ang ika-29 na palapag ng gusaling natupok na rin noong isang taon. Sumiklab ang sunog kaninang 5:28 a.m. at itinaas na ngayon sa unang alarma. Antabayanan mamaya ang karagdagang mga detalye. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Isa pa. Nagsimula lang Unity Walk pero nagkaharangan dyan sa Espanya. Ayan, Nako, nadaanan ko kanina nakaporma yung mga pulis eh. Nako, traffic yan. RH5, Val Gonzales. Come in, Val. Jerry at Anthony, pagpasok pa lamang niya ng lungsod ng Maynila. Pagitan ito ng Quezon City at lungsod ng Maynila dito sa Welcome Rotonda. Pagpasok nitong nasa unahan nitong Unity Walk, itong grupong nagsasagawa ng kilos protesta laban dun sa suspension ng Transport Modernization Program ay hinarang mo sila ng mga tauhan ng Manila Police District. Ito ang aking nasa likuran sa mga oras na ito ay yung pagitan mismo nitong mga puwersa ng Manila Police District at itong grupo, iba't ibang grupo na nagsasagawa ng kilos protesta o nagsasagawa ng Unity Walk. Ang iginigit nitong miyembro ng Manila Police District, hindi raw sila hindi padadaanin itong grupong ito sa kaban ng Espanya at ang tutumbukin sana nila ay ang bahagi ng Mindiola. Kaya ngayon ay nagsasagawa ng negosasyon kung papayagan itong malaking grupong ito na nandito sa bahagi ng pagitan ng Quezon City at lungsod ng Maynila. Pero ang binabanggit ng Manila Police District, kung hindi nila pinayagan yung kabilang grupo nung nakalipas na nagsagawa sila ng kilos protesta, ay hindi rin nila ngayon papayagan itong grupong ito. So, stand up, itong nangyayari ngayon, abang itong malaking grupo ay okupado na itong buong palibot ng Welcome Rotonda. Nako, paano ang mga sasakyan dyan? Paano ang biyahe? Kanina ay mayroong isang Dr. Jerry, may isang doktor kanina na pupunta dito sa isang ospital dito sa lungsod ng Maynila galing ng Quezon City, pero pinagbigyan itong grupo at nakalusot. Pero ang problema, yung ibang mga motorista, yung ibang mga sasakyan na gumagamit pa nitong kaban ng Quezon Avenue patungo ng patawid ng lungsod ng Maynila tataan ng Espanya ay walang kilos, hindi umuusad sa mga oras na ito. Siyan na Jerry Anthony, yung pinaka-huling sitwasyon, itong grupo sana ay meron dito sa kanilang pinaka-unahan ay yung truck na magsisilbi sana nilang entablado doon sa isasagawa nilang pagpapahayag ng kanilang pagkadisgusto doon sa pinirmahang resolusyon ng Senado na pumipigil sa Transport Modernization Program. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Pero bago lang natin puntahan si Edwin, may tanong ako, yung bang resolusyon ng Senado, obligado ang executive na sundin?
Ay nasa executive nga yun. Kaya nga sumagot doon si Secretary Jimmy Bautista at ipinapaliwanag niya kung ano yung mga masasamang pwedeng idulot, yung consequences ng pagpapatigil ng programa. Kasi Kaya para bang pinapaliwanag niya, kaya sa posisyon ng gobyerno doon, ituloy. Oo. Kasi ang tagal na yan, paulit-ulit na lang yan. Saka para bagang ang kanya para bang kagigising lang ng mga senador at ngayon lang nila nalaman na may ganito pala. Kaya nga. Para bang ang tagal-tagal na, 2017 pa pinag-uusapan to, bigla kayo maglalabas ng resolusyon na nung makausap ganyan. ko si Senator JV, sabi ko, bakit ngayon nyo lang ipatitigil, ang tagal-tagal ng pinag-uusapan yan. Pero sabi niya, hindi naman ititigil ang programa, iaayos lang, iaayos. Kaya nga, ang pwedeng maging compromise yan, huwag itigil, ayusin. Habang inaayos. Ayusin yung mga dapat ayusin. Kaya lang, yung tenor nung resolution tigil. Temporarily suspend. Tigil, parang TRO Ayun na nga, ganun ang dating nun. Doon naman sa mga dumadaan ho dyan sa Quezon Avenue, kung kayo yan dyan na, papunta ng Espanya, ay umiwas, sumanap na kayo ng ibang mga madadaanan dahil matetenga kayo dyan. Andyan ngayon yung Unity Walk. Yun. Ng grupong pabor sa modernization. Metro Manila ngayon. Sa Malabon, may mga pagbahanang nararanasan. RH23 Edwin Duque. Kami Edwin. Tama ka dyan ni Katunying, unti-unti nang umuwi yung ilang rong mas napakaagang pumasok kanina dahil na unang araw ng pasukan sa Malabon ay inabutan pa natin na paalis na yung mga guro dito sa may Malabon National High School sa Hulong Duhata, Malabon. Umuwi na rin yung ibang staff na sana'y kanina si Mayor ay pupunta dito sa ilang paaralan at unahin niya itong Hulong Duhat. Pero dahil doon sa walang tigil na pagulan at binahan na rin yung ibang kalsada ay inarekomenda ng Malabon Disaster Restoration Management in Ginong Tungkol na wag na muna magpapasok dahil nga baka mahirapan yung mga estudyante. Kaya nagdesisyon alas 5 ng umaga ay nagpasya na rin si Malabon Mayor Jenny Sandoval na ikansila yung pasok dahil nakikita medyo matinin pa yung kalangitan at ngayon may mga ulan-ulan pa rin. Hindi naman kalakasan pero minsan ay lumalabas na rin yung araw pero natatalo pa rin at ngayon biglang dumilim. Kaya ang pasya ay walang pasok. Dahil yan ay recommendation na rin ng Malabon Disaster Risk and Reduction Management Office. Yung ibang guro, mas maagang pumasok, ay nag-lipit na rin para umuwi. At may mga ilang estudyante na rin na hindi nabasa yung announcement, ay bumalik na rin sa kanilang mga tahanan. Yan ang tigre magmula pa rin sa Malabon, RH23. Edwin Duque, nagulat sa News RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin. Thank you, RH Reporters. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Nagbabaga pa rin ang mga pangunahing balita. 7:17 ang ating oras. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. 7:22 ang ating oras. Back-to-back gold ang iuwi sa bansa ng Pinoy gymnast na si Carlos Yulo matapos na maghari sa artistic gymnastics men's vault final sa Paris Olympics kagabi. Nakakuha ng 15.433 score si Yulo sa naturang kategorya dahil sa maganda at malinis na landing nito sa vault dahilan upang maungusan niya ang pambato ng Armenia na si Arthur Daptian at British na si Harry Depworth. Sinabi ni Yulo na sobrang pasasalamat niya sa Diyos at sa mga taong totoong tumulong at naniniwala sa kanya. Pag-amin nito, hindi niya inaasahan ang ikalawang ginto at ang hiniling lang niya ay ang maging ligtas at wala siyang maging injury sa laban. Noong Sabado, nakakuha ni Yulo ang unang ginto sa Paris Olympics matapos makakuha ng perfect score sa men's floor exercise. Naghahanda na ang lungsod ng Maynila ng Heroes Welcome para kay Carlos Yulo makaraang makasungkit ito ng 2 gintong medalya sa Paris 2024 Olympics. Sinabi ni Manila Mayor Hani Lacuna at Manila 3rd District Congressman Joel Chua na sobrang proud at happy sila sa panalo ni Yulo dahil ito ay isang Manileño. Ayon kay Mayor Hani, isang bonggang Heroes Welcome ang ibibigay nila kay Kaloy at sa lahat ng Paris Olympians
sa kanilang pagbabalik sa bansa. Bukod dito, sinabi ng alkalde na makatatanggap din si Kaloy ng cash incentives, awards at simbolo ng eternal gratitude. Muli namang nagpaabot ng kanyang pagbati si Pangulong Bongbong Marcos sa pangalawang medalyang ginto na nasungkit ni Carlos Yulo. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng Pangulo na walang angkop na salita na makapagsasabi kung gaano ka-proud ang mga Pilipino sa tanggumpay na ito ni Kaloy. Sabi pa ng Pangulo, nagkakaisang lahat sa buong ng Pilipino sa buong mundo upang ipagmalaki ang pagkapanalong ito ni Yulo. Una nang sinabi ng Pangulo noong Sabado na kumpiyansya siyang hindi lang isang medalyang ginto ang maiuwi ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics at hindi naman siya binigo ni Yulo nang masungkit nito ang ikalawang gold sa gymnastics. Sa ibang balita, handa na ang mga miyembro ng economic team ng Pangulo na depensahan ang 6.35 trillion peso national budget para sa susunod na taon sa pagsisimula ng deliberasyon ng Kamara ngayong araw. Bubuuin ang economic team ng Pangulo ni na Budget Secretary Amina Pangandaman, Finance Secretary Ralph Recto, NEDA Director General Arsenio Balisacan at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nais malaman ng Kamara mula sa mga ito kung paano mapapanatili ang paglago ng ekonomiya ng bansa at paano ito makakatulong sa taong bayan. Sa ibang balita, patay ang 49 anyos na tsoper sa Lucena matapos siyang pagsasaksakin dahil sa selos. Kinilala ang biktima na si Dagul, habang ang suspect naman ay tinukoy lang sa pangalang Erwin, 45 anyos. Batay sa police report, kinumpronta ni Erwin si Dagul hinggil sa tunay na relasyon nito sa babaeng nagugustuhan din ng suspect. Nagresulta ang kanilang pag-uusap sa pagdatalos, nauwi sa suntukan hanggang sa mauwi sa pananaksak. Isinugod pa ang biktima sa pagamutan, ngunit ineklarang dead on arrival. Kinumpirma po ng Philippine Coast Guard na miyembro nila ang 2 sa 11 nasawi sa nasunog na gusali sa Binondo, Maynila noong Biyernes. Kinilala ang 2 Coast Guard personnel na sina Apprentice Seaman Ian Paul Fresado at Apprentice Seaman Mark Hernandez. Nabatid na naka-assign ang 2 sa Marine Environmental Protection Program at kapwa miyembro ng Coast Guardsman Course Class 105. Ayon kay Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balino, nakikipag-ugnayan na ang kanilang command sa pamilya ng 2 nasabing tauhan upang personal na makiramay at magkaloob ng karampatang tulong. Kinwestiyon ng ilang empleyado ng National Police Commission ang patuloy na pagtanggap ng sahod at retirement benefits ni Commissioner Attorney Alberto Bernardo. Sa isang open letter na inilabas ng mga concerned NAPOLCOM employees para kay Pangulong Bongbong Marcos, binanggit ng mga ito na optionally retired na sa tanggapan ng gobyerno si Commissioner Alberto. Sa kabila nito, patuloy namang nakatatanggap ang opisyal ng sahod at retirement benefits dahil ang appointment umano sa kanya ay fixed term. Gate ng mga empleyado ng NAPOLCOM, ang naturang katwiran ay misplaced dahil nagain ito ng optional retirement sa kalagitnaan ng kanyang fixed term noong November 1. Maging si ex-officio NAPOLCOM Chairman at DILG Secretary Benhur Abalos ay kinumpirmang retirado na si Bernardo. Napaka caps naman yun. Kung batsero, hindi ba? Nag-retire ka na, Nag-optional retirement ka, kahit nga ba may fixed term pa yan, tapos gusto mo sumweldo pa rin? Kaya nga. Saan ka nakakita ng ganun? Pambihira naman yun. Wag ka na mag-retire muna. Wag ka na mag-retire, magtrabaho kayo kung gusto nyo sumweldo. Kung gusto nyo sumahod. Oo. Pambihira pati siya. Pambihira pa. Mga kaibigan, mapapatuloy po tayo. Sa ibang balita, naharang ng Bureau of Customs sa mahigit 38.8 million pesos na halaga ng marijuana sa Manila International Container Port mula sa Thailand. Ayon sa Customs, idineklara ang mga shipment na naglalaman ng plastic, tableware, kitchenware, kumot at sapatos. Pero nang isa lang sa x-ray at physical examination ay nadiskubre ang 79 na heat-sealed sachet ng marijuana na nakasilid sa 3 kahon. Ayon kay Customs Intelligence Chief Vern Enciso, natukoy ang sender ng shipment na si Wilma Bulahagwi
habang ang recipient ay kinilalang si Erickson Bulhagwi. Susunod! Tito Bo! Sino itong actress na maselan daw ang pagbubuntis? Kaya ayaw pag-usapan ang kanyang kalagayan. Maselan. Maselan nga. Pang-ilan niya na ba yan? Pang-8. Maselan nga pala. No? Hindi natin alam. Hindi natin alam kung sino yan. Kadalasan niya pag-una, di ba? Pag-una, maselan. Pero kapag pang-8 na. Pagka pang-8 na't nagseselan pa, OA na yun. Lumapit-lapit ka nga dito. Kaartehan na lang yun. Yan. At iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:30. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACL at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kubatsero. Napakasungit no. Napakasungit no. Sasabihin ko lang sana sa iyo na sa araw na to medyo hectic ang schedule natin ha. Pagkatapos itong programa, dapat tayong dumaan sa bangko. Lalo na ako at may asikasuhin tayo sa Katunyings Nako baka mahaba ang pilang abutan mo niyan, kumbatsero. Buti na lang kamo at sa BDO, pwede kang mag-schedule ng appointment online bago ka pumunta sa branch. Aba, ano ba yan, kumbatsero? Medyo bago sa pandinig ko yan. Nako, simple lang. Magtungo lang sa website www.bdo.com.ph, i-click ang branch tab at mag-book ng branch visit kung anong oras ang gusto mo at piliin ang transaction na gagawin. Aba. Kapag ka nakaregister, makakatanggap ka ng QR code i-scan pagdating mo sa branch. Para automatic ka na nakapila. Aba, tinan mo nga naman ano. So hindi ka na pala matatagalan. Ganun mismo. Kaya kung gusto mong maging hassle-free at i-maximize ang inyong oras, book na! Yun! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Yeah! Oy, ang daming mga nagpapaabot ng pagbati. Siyempre, sino pa naman ang hindi babate sa ating greatest Filipino athlete. Yun ang kategorya niya ngayon, kumbatsero. Yun na yun. Si Manny Pacquiao nagbigay ng karangalan sa atin sa larangan ng boxing. Pero ito po ang kauna-unahang pagkakataon na nakasungkit ng ginto ng 2 beses ang isang atleta. At bata pa to, 24 pa lang to, kumbatsero. Hindi pa tapos ang karir nito. Ayan, kaya sinong gustong sumunod sa yapak ni Kaloy, simulan nyo na magpatumbling-tumbling dyan. Si Ben Tumbling nga yata una. Di ba sabi ni Lolo kanina nung maliit nga daw patumbling lang kung saan-saan doon. Kaya sinama niya sa Rizal Memorial. Kumbaga, kumbatsero, ulitin lang natin yung kabubukas lang ng radyo. Kami ni kumbatsero, ginagawa na pala namin yung vault na yan dati. Hindi lang namin alam. Yung pala yung vault. Yung luksong baka. Yung sasalida ka ng malayo ganyan tapos tatapikin mo sa likod yung naka walang ano yan walang spring na tutungtungan mo para tumalbog ka. Walang ganoon. Ito yung vault competition sa gymnastics meron ito yung takbo na salida natin na ganun tapos kakalabitin mo yung likod nung nakayuko na ganyan saka tatumbling ka. Tumbling, pagbagsak mo, depende sa tumbling mo, pwedeng una-ulo. Nakalubog yung ulo mo dun sa ginikan. O kaya naman, nakatayo ka kagaya ni Carlos Yulo. Kaya sa mga bata dyan, ibalik natin yung mga larong Pilipino. Yung mga lolo dyan, mga tatay dyan. Medyo tuluan ninyo ang inyong mga anak na mag-ganyan ulit. Subukan yung mga larong Pilipino. Siyempre, may mga, by the way, ngayon po 19th place ang Pilipinas sa medal standing from Kulelat. From Kulelat, lumundag tayo sa 19th place. Dahil kay Kaloy. Kaloy. At maaaring tumaas pa yan. Meron pa tayong mga panlaban. Hintayin natin si EJ Obiena, nasa finals na po siya.
At yung dalawang boxer natin. Dalawang boxer natin, si Nesty Si Nesty. Pitesio at itong si Ira Villegas. Abangan po natin, suporta po ng mga Pilipino, sobrang importante. Sabi nga ni Ira Villegas nung tinalo niya yung home court yun eh. Ang tinalo niya, Francis eh. Oo. Sigawan daw ng sigawan, hindi raw niya iniintindi. Nung matalo, tahimik. Tahimik lahat. Siyempre. Kaya ganun talaga eh. So, yung pong nagtatanong kung dalawa daw po ba yung condo unit na ibibigay ni Mr. Megaworld. Kevin Tan ng Megaworld, binasa na po namin ni Kumbachero kanina. Isa lang. Isa lang. Ang press release po ng Megaworld noong August 1 ay magbibigay sila ng 24 million peso worth of condo unit fully furnished. Diyan po sa McKinley sa each Filipino gold medalist. Ayan. At malamang yan din yung labas ang do sa Sports Commission o sa gobyerno. Ganon din yun. 10 million sa bawat isang Pilipino na makaginto. Yun. Hindi bawat ginto. Hindi bawat ginto. Hindi bawat ginto. Dahil kung bawat ginto, adi 20 million 20 kagad million yun. kagad. Ayos na yun. Malaki na yun. Malaki na yun. Hirap ng bilangin yun. Ayan. Happy birthday kay ating Roma Hilario. Ayan, ating Roma Hilario, binabati kayo ng inyong kapitbahay, si Kasoji Jimenez. Yan. At happy birthday sa ating kasama dito, si Pogi. Si Yuel. Si Yuel Reyes-Ubel. Yuel Reyes-Ubel. Happy birthday. Kaya Malaki rin ang katawan nitong si Yuel eh. Nag-gym ka rin ba, Yuel? Wag masyado ha. Wag masyado. May kilala kami, ang laking katawan pero nangyari, kabubuhat, ayun, wala. umurong. Kilala ni Alan yun. Ni Alan Encarnacion. umurong daw. At magandang umaga at happy birthday din kay Tita Helen Alba. Tita Helen Alba, happy 33rd birthday. Binabati po kayo ni Ka Erning at siyempre si Kuyang Mel Magno. Kuya Mel yung Magno. daw kanyang manugang na kambal, sina Hazel at Heidi. Birthday ngayon. Pareho bang manugang sila? Aba, siyempre. Antindi mo naman. Hazel and Heidi. Hazel and Heidi. Ayan. Happy birthday sa inyo. At ngayon pa lang sinasabi na ni Kuyang Mel Magno na may heroes welcome siya para kay Kaloy pagpasok sa NAIA. Grabe. Terminal 3. At unlimited daw ang bibigay niya, unlimited sundo. Matindi kay Carlos Yulo. Yan sana. Ayos ba? Ayos ba, Mel? Wag na kayong magtampo dun sa mga, Kuya Mel, wag na kayong magtampo dun sa mga, ang tawag nga nung iba, sumasakay daw yung mga businesses na ngayon ay nagbibigay ng parangal, lahat ay, ganun talaga. Ganun talaga. Natuwa din sila. Natuwa din sila. Kung pwede nga lang tayo, kung pwede lang tayo mag-abot, matutuwa ka eh. Di ba? Kasi ang karangalang ibinigay ni Carlos Yulo, antindi. Matindi. Siyempre, ang sinasabi ng iba kumbachero, nung mag-isa yan, nung nag-iensayo, hindi nyo man lang tinutulungan. Hindi totoo yun. Si Mr. Manny Pangilinan lang, in fairness kumbachero, si Mr. Manny Pangilinan, sa gymnastics mismo, ay ang laki pala ng itinulong. So, hindi lang sa gilas. Hindi lang siya nakatutok sa mga basketball player. Hindi kumbachero. Sa kwan mismo. Ayan, yun lang sinabi. Ay, Engineer John Carlos Marcado. Ito yung, ayos na ba yung telepono ni Tita Morley? Binabati daw niya si Alex Malorca at Ambo Santos ng PLDT. Subok na matibay. Subok na matatag. Sila raw yung responde doon sa lugar ni Morley. Ayan. Thank you, Engineer. At itong si Rally Austria. Sir Rally Austria, birthday nyo pala ngayon. One of the managers dyan daw po sa airport. Binabati kayo ni Maidi Bagayas dyan sa airport. Si Kuya Mili Robles ng Santa Lucia Realty ay birthday ngayon. Kuya Mili, happy birthday. Si former BIR Commissioner Kim Inares, birthday din ngayon. Commissioner Kim, how are ya? Si ating Loren Mangarin ng Land Bank of the Philippines, birthday ngayon. Happy birthday. Ang dami yung mga nagbe-birthday ngayon eh. Ano ba yung August 5. Kahapon pala nagsimula yung Ghost Month, kumbachero. Doon sa mga naniniwala dyan. Mga multo. May iba naniniwala kapag ka daw Ghost Month, hindi maganda negosyo. Sa negosyo. Kaya yung iba hindi nag-expand o hindi nagsisimula kapag ganitong Ghost Month. Ayan. Congratulations daw sa Team Santa Teresa College
Children's Choir, winner of 2 silver and 1 gold sa Taiwan competition. Ang galing, Another proud of the Philippines. Ayun. Ano ito? Team Santa Teresa College Children Choir. Congratulations! Eto na! Sino nga ba itong maselang magbuntis na ito? Una ba yan? Ihahatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Sira pa rin. Kala ko na ayos na. Sabi ni Engineer John, may nirespondihan na raw. Nirespondihan na. Haba pa naman ng mga baka naman pasakali tulog lang. namin, Baka no? naman nakatulog lang si Morley. Oo. Pero ayos na yung kanyang Ayos na yung telepono. Batiin na lang natin si Kong Doming Mariano. Kong Doming Mariano, magandang Doming. morning. Kumusta ba dyan sa Santa Maria, Bulacan? Nasa Sambales sila ngayon, Santa sa Iba, Maria. Sambales. Yun. Si Kong Ador Plato ay nagpapaabot din ng kanyang personal na pagbati Kay Kaloy Yulo. Ayan, Kong Ador. Kong Ador, magandang morning. morning. Ay, merong istorya si Kong. Ito istorya, mother. Mother, ito istorya, hindi mo sinama istorya ni Kong Ador. Oh, bakit? Masama ba loob mo Masama kay ba Kong na mo? Ador? Ang ganda Hindi na mo istorya ni sinasama Kong yung Ador istorya? ito. Hindi mo ba nakita Tinan to? mo. Oh, tinan mo na. Hindi Front ka- page to. Oo. Ito kay Kong Ador, hindi mo nakita to? Itong istorya ni Kong Ador habang hinihintay natin si Morley. A lawmaker has filed a bill requiring public utility companies to reconstruct and restore streets to their original state within 24 hours upon the completion of service maintenance jobs or upgrades to ensure everyone's safety. So gusto ni Congressman Ador, lalo na yung mga nagbubungkal ng kalsada, maglalatag ng mga pipes dyan, maglalatag ng kable Gawin dyan. yan sa loob ng 24 oras. Tingnan mo na. Oh. Kailangan dyan may saksi. May saksi sa Double B. Kailangan dyan. So may bill si Kong Ador. May bill si Kong naman, Ador. tama yan. Tama ito, Kong Ador eh. Yung halungkat sila ng halungkat ng yung bang bungkal ng bungkal. Tapos iiwanan. Iiwanang nakatiwangwang ang mumurahin DPWH. Tama. O kaya MMDA. Nung pala, Tama. ito yung mga public utility companies. Ayan, ayos Kong Ador. Kong Ador, ayos ha. Ayos to, Kong Ador. Ayos. Dapat may parusa yung mga hindi susunod dyan. Tama. Pangunahing balita. Ay, siya nga po pala, pinabulaanan po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang kumakalat na memorandum na naglalaman ng direktiba sa mga local government units na agarang isara ang mga pogo sa kanilang mga lugar sa unang linggo ng Agosto. Ngayon, unang linggo. Ayon kay PAGCOR Offshore Gaming Licensing Department Head Attorney Jessa Fernandez, Fake. Peke ang naturang memo na may petsang July 26 at ito'y pineking version lamang ng kanyang naunang inilabas na memorandum noong July 23, isang araw matapos ang sona ng Pangulo. Ang tindi yun ha. Pinepeke yung Pineke yung memo. Hindi ba si Attorney Jessa yung tinawagan ni Attorney Harry Roque? Oo, siya yun. Ganun ha. Kahit ni Attorney Fernandez, hindi sila naglabas ng anumang memo na nagmamandato sa LGU na agarang isara ang mga pogo sa kanilang lugar dahil Don Hidalgo, dahil malinaw ang direktiba ng Pangulo na bibigyan ito ng palugit hanggang sa katapusan ng taon. Yun. Bunsod nito, apela ng abogado sa publiko, tanging gawing basihan lamang sa mga impormasyon ay ang mula sa kanilang official email address at tauhan dahil agarang ipababatid naman ng ahensya ang anumang development tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa total ban ng Pogo. Ay, pinapaalala ni Ninong Dong Tolentino na wedding anniversary pala ni Kong Ador nung Sabado. Papa, tinan mo naman Tingnan Kong mo Ador. nga, Kong Ador. Tahimik kayo dyan ha. Wala ba tayong pampahibla dyan? Hindi man lang kayo ng umbida. Samantala, balikan natin ang mga kalsada. Biyahing POJ sa Pasig. Aba, okay lang, walang problema. RH52, Edniel Parosa. kami na Daniel! Jerry at Anthony, muling bumuhos ang malakas na ulan dito sa Pasig City ngayong umaga. Pero nanatili naman normal ang biyahe ng mga pampublikong jeepney.
partikular na sa paligid ng Pasig Mega Market. Sinuyod natin itong iba't ibang mga sakayan para alamin kung may apektado pang mga pasahero, hindi lamang nitong malakas sa pag-ulan, pero maging ng Unity Walk pabor sa Transport Modernization Program. Sa kabila kasi ng anunsyong hindi naman transport strike, itong isasagawa ng mga pro-PTMT. Nag-alok pa rin ng libreng sakay ang grupong Manibela halimbawa sa iba't ibang mga mai-stranded umano nationwide. Kabilang sa mga area na yan ay dito sa Pasig Mega Market, kung saan marami sa mga biyahe pa Maynila, partikular Quiapo area ay miyembro ng Manibela. Wala naman tayong nakikitang stranded na pasahero sa mga oras na ito at wala pa rin mga pagtaas ng tubig sa mga nadaanan nating kalsada. Ito si Ediel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ediel. Ay, Yusek Jose Cadiz ng Department of Justice. Birthday din ba ni... Magandang morning. Birthday ba ni Yusek Jojo Cadiz? Malapit na. Yusek Jojo Cadiz, magandang morning. Lagi daw siyang nakatutok 24 oras. sa 2x2. Ayan. Oy, si Aya Jerome Tang ay Ayan. nagpapaabot din ng kanyang pagbati kay Rally Austria. Rally. Diyan sa Naya. Ayan. Attorney Ronnie Heron, Magandang morning! At kay Kuyang Magiting Cruz, iniintay ka pa rin daw niya sa Bohol. Hinihimas-himas na daw niya ang tarsier doon. Tarsier. Nasasalubong sa iyo na nanlalaki ang mata. Ayan, sabi ni Rudy Benaventura doon sa kanilang lugar. Saan ba yan, Rudy? San Ildefonso, San Miguel? Maaraw daw Ganon. Ganon din sa Laguna, sabi ni Ka Jerry Labasan, Sabi ni- wala namang ulan. Ito, sabi ni Kuyang Apple Pancho sa Bulacan, mainit daw. Mainit daw So dun sa dito kanila. lang pala ito sa Metro Manila. Oo. Ay, baka may mga kailangang ayusin na sa inyong mga bahay, ho. Tulad ng bubong na baka may butas na at bulok na. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherylum pre-painted ka na. Tapos na pala yun, ano? Oy, balik ka na sa dati. Balik na pala sa dati. Oo nga, no, kumpatsero, buti doon sa mga naghahanap ng matinding hybrid vehicle. Halimbawa, yung mga makakasama nyo pang araw-araw, kasama yung barkada at pamilya. Ayan, dito na ang bagong Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Fuel efficient ito at 6.6 sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Poging-pogi, oh. Kita mo naman, talagang Ayan, tinutukan ng ating Pati RH interior, Tiggo. eh. Pati interior, oh. Meron po kasi yung 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa ng fuel consumption. O, diba? Swabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights. Tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya kung gusto mo itong test drive, pumunta na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealer o kaya po naman ay mag-check out sa cherryauto.ph. Batsero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. 8 minuto na lang, alas 8 na. Ay, kumusta po sa inyong lugar? May mga kababayan tayo kumbatsero na yung mga dinaanan ng baha nitong mga nakaraan na kapag ganyang umuulan-ulan, Nakakaba-kaba. kinakabog na ang dibdib. Totoo Totoo ho yan. kumbatsero. Totoo ho yan. Trauma ang tawag ho doon. Na-traumatize lalo na yung takot na takot ka na baka malunod kayo sa loob ng bahay. Talaga. Dahil pumasok na sa inyong sa loob ng hindi lang yung perwisyo, hindi lang yung sira, hindi lang yung perwisyo sa inyong mga kagamitan. Ang matindi ho nun yung perwisyo sa inyong sa emotional, yung emotional stress na dinadala ng mga ganyan. Kaya kapag ganyan umuulan-ulan, naku po. Oo. Eto na naman. Sobrang nakaka-nervous yun. Pero kumbatsero, tayo ay bagamat nagse-celebrate tayo, masayang-masaya tayo sa performance po ni Carlos Yulo at
umaasa tayo na madadagdagan pa ang ating gintong medalya sa Paris Olympics na nagbibigay po sa atin ng extra push, extra boost. Ayan. Kumbaga, pagka ganito, nagkakaisa ang mga Nagkakaisa. Pilipino. Totoo yan. Dito man lang, nagkakaisa ang mga Pilipino. Hindi po natin dapat malimutan yung iba pa nating mga problema. Katulad nung nabanggit ni Kumbachero sa baha. Nangako po sa atin si Senator Sherwin Gatchalian na siya po Tututok. bahain pa ng resolution sabi niya para po ma-recover ng pamahalaan ang mga waterways natin. Pero habang ginagawa siguro yun ng ni Senator Sherwin, manawagan na tayo mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Baka hindi na kailangan ng batas nun Oo. Hindi na kailangan ng batas, baka pwedeng maglabas lang siya ng isang pampangulong kautusan na nagsasabing ipatupad ang batas. Ipatupad ang batas. May batas dun May batas tungkol po sa pagtatayo ng mga gusali. At lahat po ng mga waterways na natayuan po ng building o kaya mga creek na patay na, pinatay na, o kaya creek na halos nakasigida na mga building, kahit po campaign contributors nyo, Mr. President, mga senador na nakikinig. Tibagin yan. Dito lang. Maghahanap kayo ng isang example. Dito lang. Ewan ko kung kaya nyo ipatibag yun. Papunta ng Malacanang. May malaking condominium dyan na sinaklaw ang creek, ang part ng creek, ang easement. Siguro, Bawal Kumbachero, manawagan din tayo sa mga kababayan natin na pagka may nakita po kayong gano'n, ano ba, dati, kilalang yung daluyan ng tubig yun. Picturean ninyo, makita nyo lang kung yung itsura ngayon. Padala nyo po sa amin dito sa DCRH. Magtulong-tulong po tayo. Let the government recover all waterways na nakalagay po sa original na mapa na meron tayo. Sapagkat pagka po nabawi po yan, may dadaluyan po ng tubig. Hindi tayong mga bahay natin o mga tirahan natin ang pinupuntahan ng tubig. tubig. Gamitin ho natin yung trauma natin, yung pagka-trauma natin sa mga bahang inaabot natin para pagtulong-tulungan at buwagin, maalis yung mga problemang yan. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend! Woo!